Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit barkada at Nescafe Classic. Nagbabalik po ang unang balita. 7 sundalong napatay sa bakbakan laban sa mga Abu Sayyaf sa Sulu noong nakaraang linggo, ginawaran ng Interim Military Merit Medal ni Pangulong Noynoy Aquino. Inirekomenda rin ng Commandant ng Philippine Marines na bigyan ng posthumous promotion ang 7. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Kasabay ng pagpatak ng ulan ang pagbuhos din ng luha ng mga naulilan ng 7 sundalong napatay matapos makipagbakbakan sa mga Abu Sayyaf sa Patikul Sulu noong Huwebes. Heroes welcome ang ginawa ng Philippine Navy sa mga napatay na Marines. Mataas na opisyal ng Navy sa pangunguna mismo ng Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Alexander Pama ang sumalubong sa 7. Sa posisyon papunta sa auditorium kung saan sila ibinurol, matikas na saludo ang iginawad sa kanila ng kapwa nilang Marines at iba pang kabaro sa Navy na nakahilera sa kalsada. Walang humpay ang pagtangis ng kanilang mga mahal sa buhay. Bakas din ang pagdadalamhati ng iba pang nakiramay. Agad ng alay ng misa para kina Lieutenant Michael Baladal, Sergeant Desiderio Serdan, Corporal Claro Lapasaran III, Corporal Ramsel Lainesa, Freddy Castellano, Private First Class Unito Ibasco Jr. at Private First Class Nico Tinambunan. Pagkatapos ng misa, nasilayan ng mga kaanak sa unang pagkakataon ang mga labi ng mga napatay na sundalo. Nakiramay din si Pangulong Noynoy Aquino na siya ring Commander-in-Chief ng Hukbong Sandatahan. Iginawa ng Pangulong Interim Military Merit Medal sa 7. It can go to as high as Distinguished Conduct Star, and if the process would show na they will even be qualified for a valor, the possibilities are there. Inirekomenda na rin ng Commandant ng Marines ang pagbibigay ng posthumous promotion sa 7 Marines. Yung death pension po nila na supposed to be ay nakabase lang po doon sa present rank nila ay hindi na po magiging ganon. A rank higher na po yung ibibigay na death pension sa kanila. Kasamang nakiramay ang mga dating miyembro ng Philippine Navy na sina Senador Antonio Trillanes IV at retired Marine Colonel Ariel Querubin. Hindi man na maibabalik pa ang buhay ng 7 sundalong napatay, kahit papano'y naiibsan na raw ang pagdadalamhati ng kanilang mga kaanak sa mga parangal na iginawad ng AFP sa kanila at sa pagkilala ng sambayanan sa kanilang kabayanihan. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Salpukan ng van at tricycle sa Magsingal, Ilocos Sur, 2 patay. Dead on the spot ang driver ng tricycle at ang kanyang pasahero. Sugatan naman ang mag-asawang sakay ng van na agad sumuko sa presinto kasunod ng aksidente. Matay sa investigasyon, nakainom umano ang driver ng tricycle. Matulin at pagewang-gewang daw ang takbo ng tricycle na mangyari ang insidente. Sa lakas ng impact, parehong nahulog sa bangin ng 2 sasakyan hanggang sa madaganan ng 2 biktimang sakay ng tricycle. Handa naman daw tumulong sa pamilya ng mga namatay ang driver ng van. Isang babae sugatan matapos matamaan ng kidlat sa Bacara, Ilocos Norte. Nagtamo ng sunog sa tiyan ang biktimang si Ronavic Acoba dahil sa insidente. Kwento ni Acoba, sinunduraw niya mula sa eskwelahan ng kanyang anak sa kasagsagan ng malakas sa ulan. Ilang saglit pa, bigla na lamang daw siyang natumba nang matamaan ng kidlat. Agad dinala sa ospital si Acoba para lapatan ng lunas. Swerte namang hindi nasaktan ang kanyang anak. Banggaan ng private boat at cargo boat sa Moscow River sa Russia, Siyam ang patay. Agad ikinasa ang retrieval operation kinaumagahan matapos ang aksidente. Inupahan umano ang private boat para sa isang birthday party. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente pero ayon sa mga otoridad, overloaded ang private boat nang mangyari ang trahedya. Pagdinig sa kaso ni dating Egyptian President Hosni Mubarak, mapapanood ng live sa Egypt.
Karapatan daw kasi ng mga mamamayan na masubaybayan ang magiging takbo at resulta ng paglilitis ayon sa Criminal Court ng Cairo. Posible namang hindi makadalo sa trial ang dating presidente dahil sa iniinda niyang karamdaman. Kinasuhan si Mubarak dahil sa umano'y planitong pagpatay sa mga nagpoprotesta laban sa kanya. Kung mapapatunayang nagkasala, posibleng maharap sa death penalty si Mubarak. Joe Jonas magpo-perform sa New Jersey leg ng concert tour ni Britney Spears. At mga taga-Norway, patuloy ang pagluluksa sa mga biktima ng malagim na pamamaril at pambobomba sa kanilang bansa. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Masarap ang gising tuwing umaga sa unang hirit.